pumunta ako ng tulay. Gusto ko tatalon ako. Hirap sobra, sir. Nahirapan ako kasi ako naghanap buhay lang. Sa likod ng mga luhang yan, para sa kanyang mga kabarangay, si Nanay Marisa ay larawan ng pagsisikap, pagtitiis at sakripisyo sa buhay. Isang balo na may 9 na anak, umaasa sa papiso-pisong barya, mabuhay lang ang sarili at ang kanyang buong pamilya. Ano kaya mga pinagdaanan ng 59 anyos na ginang ng Payatas, Quezon City? At bakit hinahangaan siya ng kanyang mga kapitbahay? Ito ang pilot episode ng Alagang Astrotel. Samahan niyo ako na magbigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan, one life at a time. Astrotel, kasama ka. Pagputok pa lang ng araw, walis at daspan na ang hawak ni Nanay Marisa ng Payatas, Quezon City. Ang barangay covered court na ito ang kanyang unang misyon. Tagalinis, tagawalis, maging komportable lang ang mga gumagamit nito. Utusan din ng magkakapitbahay si Nanay Marisa. Kahit ano raw ang ipagawa, gagawin niya. Alang-alang sa barya. Kahit hindi mo siya tawagin o humingi ka ng tulong sa kanya, kusa siya na lalapit sa iyo. Marami pa palang racket si Nanay Marisa na nalaman ko lang ang lahat nang makilala ko siya. Magandang umaga. Sakto, patapos na ang labada ng matanda. Tiyempo sa susunod niyang trabaho. Nangongolekta siya ng basura ng kanyang mga kapitbahay. Sinamahan ko siya. Bukod dito, may iba pang pinagkakakitaan ng ating bida. Kung ano-ano dyan, diskarte. Tawagin ako, Riz, magpalinis akong bahay. Masaya ako. Oo. Minsan, bigyan ako bigas, gulay. Hindi ako naghindi. Kasi iniisip ko, pang araw-araw, pag Bernes, kaya po ako. Mahigit 10 taon nang namatay ang kanyang asawa dahil sa stroke. Naiwan sa kanya ang 9 na anak. Si Samboy, si Hapon, si Mikmik, si Anela, si Menerisa, si April, si Laki, si Warren, si Mawian. Sinubukan niyang mapag-aral ang mga anak, pero isa lang ang kanyang napagtapos. Nakapagpaaral ka ba ng mga anak? Ano po, panganay ko, nakapagtapos ko po yun dahil nangatulong ako. Okay, ano po ang tinapos ng iyong panganay? Criminology po. May pulis ka? Hindi po siya nakapagpulis. Hindi na Kasi naituloy. bumagsak sa height. Pero pasado siya ng board exam. Anong pangarap mo sa kanya noon? Ang pangarap ko po, makatulong siya sa amin, matulungan din pagpaaral, papakain din sa amin. Pero hindi nangyari. Hindi na nakapagtrabaho pa ang kanyang panganay. Napawalay na rin sa kanya ang iba pang mga anak. Mag-isa na lang ngayon sa buhay ang matanda. Sariling sikap, isang kahig, isang tuka. At sa kanyang pag-iisa, hindi na iwasan kung minsan na mawalan ng pag-asa. Nahinaan din ako ng loob, pumunta ako ng tulay. Gusto ko tatalon ako. Inano ako na matanda nga ning. Alam ko marami kang anak. Huwag mong anuin ang buhay mo. Kung mahulog ka, matauhan ka ba sa ano na yan, mga sasakyan, mapuruhan ka, sabi sa akin. So binalak mo nang tapusin ang buhay mo? Opo, noon. Ba't ano nasa isip mo? Hindi ko na sila kaya buhayin eh. Kadami. Siyempre, pagpaaral, hindi sila nakapag-aral hanggang high school lang. Yung babae ko, lahat sila hanggang high school. So balak mo na sanang tumalon, may kumausap sa'yo? Opo. Sino yun? Ano po yan eh, matanda na babae. Kasi nung umiyak ako, umalis ako. Wala na siya eh. Yun talaga na ano ko, sabi na magsikap kaning balang araw, mapalaki mo mga anak mo, mabubuhay sila lahat. So natauhan ka ba? Opo, natauhan ako noon. Kapitbahay ang kanyang naging pamilyang masasantigan. Yung kahit po wala na siya, ipapagbigay pa rin po siya, may humingi sa kanya kahit konting maliit na bagay, bibigay pa rin niya kahit wala na po siya, ganun. Kaya po napakabait ng tao niya. Sa loob po siyang tumutulong. Kaagapay sa oras ng kanyang pangangailangan. Hanggang ngayon, nag-ano ako, kung ano-ano dyan, diskarte.
tawagin ako, Riz, magpalinis akong bahay. Masaya ako. Oo. Minsan, bigyan ako bigas, gulay. Hindi ako naghindi. Ang kahirapang tila nagkulong sa kanya sa mahabang panahon ay siya ring lakas niya araw-araw para bumangon. Hindi ka nagsasawa sa sitwasyon ng buhay mo. Hindi po. Hanggat mabubuhay ko, gampanan ko ang ating serbisyo. Matapos kong matutunan ng mga pinagdaanan ni Nanay Marisa, dito ko sinabi ang totoo naming pakay sa kanya. Kung bibigyan ka ng holiday, bakasyon, anong gustong-gusto mong gawin? Sa inyo po. Papayag po ako. Oh, hindi, ibig sabihin, kung merong Oo. bibigay sa iyo ng isang bakasyon, anong gusto mong gawin? Anong klaseng bakasyon ang gusto mong gawin? Bakasyon. Wala po kasi akong pera din babakasyon Wala pang panggastos. Gusto ko yung ma-relax man lang. Kahit konti. Gusto mo yun? Bakit? Bakit gusto mo ma-relax? Para mawala man lang yung stress ko na konti lang sa buhay. Nay, pakamay lang ako. Kami po ay taga-alagang Astrotel. Kami naghahanap talaga ng mga kagaya ninyo na maraming challenges pinagdadaanan sa buhay. At tinutulungan namin in a way na hindi pera, hindi kung anumang bagay, pero mabigyan kayo ng kahit saglit ay bakasyon para mag-iba ang perspective sa buhay, ang pananaw sa buhay. Baka yun ang kailangan ninyo para mas ganahan pa kayo sa mga susunod na pagkakataon. Thank you. Bibigyan ho namin kayo ng astrocation. Gagawin natin ang lahat para kahit sa 1-2 araw, mapasaya namin kayo. Oh, Ready ba kayo doon? salamat. Ready ba kayo doon? Opo. Opo. Pangkaraniwang Pilipino pero may di pangkaraniwang pagsubok sa buhay. At para magawa natin ang pangako natin sa kanya, inassemble ng alagang Astrotel team ang iba pang mga brand na tutulong sa amin para mabigyan siya ng hindi niya makakalimutang astrocation. Ordinaryong araw para kay Nanay Marisa. Ang hindi niya alam, ngayon na pala ang inihanda naming sorpresa sa kanya. So ngayon ay susunduin na natin si Nanay Marisa. Nung last time na pinuntahan natin siya, ngayon na lang ulit tayo nakabalik kasi inayos natin lahat ng mga gagawin natin sa kanya, mga kailanganin niya. So this time, ay nandito ulit tayo para i-execute na yung plan natin sa kanya. Nay! Nay! Nandito na kami! Opo. Ready ka na? Opo. Tayo. Sige na! Ako damit. Sige, gawa ka na dog mo. Opo. Sige, Baldi. Atayin ka namin dito. Opo. Saka na, okay ka na? Sabi mo tala, para kang mangingibang bansa. First stop, sa Nisa Facial Center na 8 years na sa business. Nasa kanto lamang ito ng Mindanao at Quirino Highway sa Quezon City. Alam mo ba, Nay, kung anong gagawin natin dito? Hindi po. Hindi mo alam? Wala kang idea? Papa-facial, if-facial ka. Ayusin yung balat mo sa mukha. Yan. Nagawa mo na before yan? Hindi pa. Ngayon pa lang. Opo. Try natin. Ready ka na? Ready na po. Okay, tara. Alam nyo ba, ang may-ari pa mismo ng clinic ang gagawa ng procedure kay Nanay Marisa. Base sa ano niya is dry skin si Mami. So, ayan po. And then, meron siyang mga fine lines, may mga wrinkles si Mami. So, ang treatment na best po sa kanya is ipfacial natin. Ita-diamond peel. So, ang diamond peel po is para ma-remove yung mga dead skin cells.
So yan, and then nakaka-even din yun ng mga skin tone sa mga pigmentation. And then after nyan, mag-gaano tayo ng RF. So yung radio frequency, so maganda yan sa mga fine lines, wrinkles, and lifting, and then contouring. So yun po yung best na treatment kay mami. Okay. So ano mangyayari sa kanya after that treatment? Yes po, kapag after po ng treatment, look younger na yan si mami Oo. after. Mga ilang taon ang iba bata niya? 5 to 10 years. So magiging bata ka, iba pa hindi ka na makilala sa inyo, Nay. Dahil mahaba-haba ang procedure, sinimula na ang facial treatment ni Nanay Marisa. Sarap po. Sa sobrang relax ng procedure, si Nanay Marisa, nakatulog na yata. So ano naramdaman mo nung pagtapos ng treatment? Magaan at saka ang ganda ang lambot. Nagustuhan mo? Opo, gusto ko talaga. Dahil nag-iba ang mukha ko ngayon. May mensahe ka ba sa Nisa Facial Center? Maraming salamat kay Ate Nisa sa ginawa mo sa akin na pinapaganda mo ako. So meron pa tayong susunod na pupuntahan. Ready ka na ba? Opo. Okay, let's go. Matapos ang 3 oras, nagpaalam na kami sa Nisa Facial Center. Sayang nga lang daw, hindi na ito nakita pa ng namayapa niyang asawa. Ilang taon na wala ang mister mo? Bali, ano po, 2010 na wala siya eh. Walang nanligaw sa'yo or nagpahiwating na? Mayroon naman pero ako ayaw. Bakit? Natatakot ko ako kasi marami ko anak eh. Di ba mas okay yun kung may marami kang anak, matutulungan ka niya. Kasi kung nanliligaw siya sa'yo, seryoso ito. Nabuhayin ka, pati mga anak. Ano po ako nag-isip na asawa ko. Sagrado para kay Nanay Marisa ang pagmamahal niya sa kanyang namayapang asawa at hindi na niya ito ibibigay pa sa iba. Nay, alam mo ba kung saan tayong susunod natin pupuntahan? Hindi ko po alam sir eh. Gusto mong malaman? Opo. Secret. Secret uli, ha? Mamaya malalaman mo pagdating natin doon. Ha? Opo. Excited ka na ba? Excited na. Tingnan mamaya. Secret muna dahil ang ating next stop dito sa iconic na Astrotel Cubao Branch. Ang branch na malapit sa lahat. MRT, LRT, bus terminal, shopping malls at Coliseum. Dito na magsisimula ang once-in-a-lifetime staycation ni Nanay Marisa. Ngayon lang din pala nakapasok ng hotel si Nanay Marisa. Ngayon ka lang ba nakapag hotel? Opo sir. Hindi ka dinadala ng mister mo sa hotel? Hindi. Bakit? Wala, sa bahay lang kami. Bahay lang. Yung siyam mong anak, lahat sa bahay lang nabuo. Opo. Opo. Ito na tayo. Hindi maikakaila sa mukha ni Nanay Marisa na first time niyang lahat ito nararanasan. Sige po, tuloy. Diretso ka. Salamat. Maraming salamat. Ang naibigay nating room type sa ating guests is VIP room. Tinawag itong space cockpit kasi meron tayo dito parang sa spaceship, halos kita natin ang buong kalawakan. Meron pa kayo yung personal turkey good for 2 person and then 2 bottled water. Meron din kasama batso. Siyempre, hindi mawawala ang kumot, tuwalya at malinis na unan. Basic needs ng mga guests natin. Sakto! Nakahanda ng pagkain. Naitulog na si Nanay. Kaya na tayo na yun, ako sorry. Kaya lang, may problema si Nanay Marisa.
pwede yan sa cell na ngimig ako. Ang aircon, pwede naman lang yan. Ayusin natin. Masarap ang signature fried chicken, sisig at adobo na pagsasaluhan naming lahat. Kung nandun pa sa inyo, nakakakumpleto ka naman ng kain sa isang araw. Opo. May almusal, tanghalian, merienda po. Opo. Saan nanggagaling yung pambili mo ng pagkain? Sa mga kaibigan ko. Binibigay. Ano? Pagkain o pera? Pera. Pera. So, bumibili ka. Opo. Anong usually binibili? Sa gulay. Ikaw rin luluto. May kalan ka eh. Ay, wala. Mayroon pa akong kalam pero mahal ngayon ang gulay. Bilhin na ako luto. Luto na ang binibili mo. Sa halagang 25. 25. Kalahati lang yun. Opo. Kasya na yun sa'yo. Opo. Ang kanin, ang sinaing, Bale, kalating kilo, 2 ko yun sa akin. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na ako para mabigyan si Nanay Marisa at ang kanyang best friend ng isang good night's sleep. Thank you. Thank you. Pahinga kayo. Enjoy the night. Then Opo. see you tomorrow. Yes. Okay? Sige. Kapag may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa front desk at sikasuhin nila lahat ng mga kailangan po. Opo. Thank you. Good Thank night. you. Sige. Salamat. Tuloy na po kami. Opo. Salamat Enjoy the night. po. So, bigyan na natin sila ng oras magpagpahinga. And bukas, meron pa tayong 2 surprises na ibibigay natin kay Nanay Marisa. Alright? So, kinabukasan, kasama ko na ang buong team para tapusin ng maganda ang ikalawa at huling araw ng astrocation ni Nanay Marisa. At may dala pa kaming pangpangiti sa kanya. Nalagyan ng mga koleksyon. So, ito na yung day 3. Last leg natin for this mission. Kasama natin ang buong team ng Alagang Astrotel. And meron tayong dalang mga surprise para sa atin Nanay Marisa. So, ibigay na natin sa kanila. Hi! Wow, kumakain na! Hello po! Si Ma'am Evangeline, Nanay Marisa, si Tita, best friend niya yan, kaibigan niya. Sir Jules. Yan. Meron po kami gift sa inyo. Happy birthday. Ay, mamaya mo na buksan yan. Pagtapos natin doon sa susunod natin. Ayos ba? Okay. Happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year. Sa lahat na po, package din. Buhay ang package din natin. Maraming salamat po. Ang saya ko kasi bukas, Meron ka ng panghanda bukas. Di ba sabi mo magpapansit ka? Ayan, may kanton, no? Oh, ay, mayroon na. may kanton, may toyo. Yan. May giniling na rin yata dyan. Napakaraming kwento ng matanda. So, anong mga na-experience mo kagabi? Yung mga nakakatuwa, Ay, mga first opo. time? Na po ako nga, ang lamig-lamig. Tapos yung paghiga namin, yung kama, ang ganda. Sarap sa likod. Komportable naman, nakatulog ka. Opo. Eh, yung sa pagkain, nakaka-order ba kayo? Ay, po, naka-order kami niyan yung Ano-ano mga kinain nyo? manok, Mm-mm. tapos adobo. Oo. Kamusta tapos yung manok? ang sarap po. Talaga? Oo, kasi ang lutong. Mm. Talagang sa ibang mga manok na nabili ko, tag-10. Mm. Yun ang pinakamasarap na prito. Oo nga, talaga. So, yung mga binibili mo manok dati, mga 10-10, no? 10 lang yun. Pero yun talaga ang sarap talaga. Eh, yung sisig. Natikman ba may sisig? Mayroon. Oo. Oo, natikman ko din. Kamusta? Anong Ay, masasabi mo? Kung lang sana, afford ko, dalhin ko na lang sa bahay. O-order ka. At sarap, oo. Ang sarap. Anyway, yung mga ginamit nyo dito, yung TV, yung shower, kamusta naman? Naligo ako kanina. Oo. Tawa ako ng tawa kasi inano ko, baka sabi ko, malamig. Sabi ko sa kaibigan ko na, ano mo yan, bes? Pakisuyo nga, buksan mo. Hindi ka marunong magbukas. Hindi po, wala kasi po. Pero paano mo binuksan?
Siya na lang, inano ko, lumabas ako. Oo. Suyo naman, sabi ko, naligo ko, ang sarap talaga. Oo. Mainit ba yung tubig? Opo, Ah, good. Kasi merong heater. Oo, may heater siya. sarap. Kung ikaw ang tatanungin, Nay, gusto mo pa ba na ma-experience ulit yung ganitong ano? Oo naman, Bakit? Bakit? kasi parang na-relax yung sarili ko. Mm. Kasi lagi na lang ako tatapon ng basura, naghanap buhay, araw-araw. Naghihilot, umuwi ako, gabi na. Parang bugbog saradong katawan ko, pero nung nawala lahat ang sakit. Pagkatapos ng aming masaganang tanghalian at maraming tawanan, lumipad na ang aming team patungo sa ating next destination. Dito tayo ngayon sa Cat Encarnacion. Kasama pa rin natin si Nanay Marisa. At dito naman Nanay Marisa, bibigyan pa namin ng saan ka namin? Salon. Ready ka na? Dito kami napadpad sa I Love Cat by Cat Encarnacion Group of Salon sa Main Avenue, Cubao, Quezon City. So, I'm Mark Anthony Dayanan, but pwede niyo akong tawagin Mac. So, I'm the one of the technical officers of Cat Encarnacion Group of Salon. Okay. Matagal na po kayo dito sa company? Actually, I'm almost 13 years in the service. So, nag-start ako from the younger, I think mga 20 years old, and then until now, nag-exist pa rin ako sa company. So, what do I want is magkaroon ng legacy. So, continuous developing people, kasi merong mga younger generation ngayon na gustong pumasok sa ganitong industry. So, ayun po yung pinaka-legacy ko is mag-develop sila kasi that is my priceless trophy or prize. Mahigit 200 branches meron ng I Love Cat na bahagi ng Cat Encarnacion Group of Salon. Ang branch nilang ito sa Main Avenue, Quezon City, isa sa pinaka-tinatauhan. So, ang unique sa I Love Cat, unang-una talagang yung price natin is very affordable. So, aside from very affordable yung price natin, continuous po yung innovation namin. So, patuloy ko kaming humahanap ng mga bagong services, continuous yung study namin. So, para mas makapag-provide po kami ng mga quality services sa mga Pilipinos and Pilipinas. Hindi siyempre makukumpleto ang araw ni Nanay Marisa nang walang make-up. At ang ating biggest reveal? Ang gandang Nanay Marisa. Salamat. Maraming. Nagustuhan mo ba? Yes, ang ganda-ganda. Hindi na ako bukas magtrabaho ko na. Paano na mga basura? Diyos ko, masira ko ko nito. Gawak ng mga daspan sa ako. Dahil kumpleto na ang astrocation namin para kay Nanay Marisa, bye-bye time na. Uwi na tayo ngayon sa Payatas. Pupuntahan na natin, babalik na tayo sa inyo para makita ka ng mga kapitbahay. Wow! Okay? Salamat. Dahil meron pang isang sorpresa, naghihintay sa iyo doon. Maraming talaga. Diyos ko, hindi ko akalain na buong buhay ko matikman ito. Wala, kayo lang talaga. Salamat. Bukasin mo pa ka. Deserve mo yan. Ang eyelash. Salamat. Lahat natigman ko.
Salang noong araw man pagkain ng sarap. Alright, bago mabura ang makeup, papayakas na tayo, okay? Embrace mo na ako, embrace mo na ako. Kitang-kita sa mga mata ni Nanay Marisa ang ligaya. Sa kabila ng kanyang nararanasang kalungkutan sa buhay, may pagkakataon pa pala na maging masaya. At para sa finale ng astrocation ni Nanay Marisa, may naghihintay pa sa kanya sa piling naman ng mga itinuturing niyang ikalawang pamilya. Ito. Nice. Happy birthday to you. Hoy, kita niyo ulit ha. Tumaba. Tumaba. Parang sila sa Rosal. At syempre, ng kanyang mga apo. Ang hindi ko alam, nakikisaya pala sa amin si Samboy, ang panganay na anak na matanda na minsan niyang pinangarap na maging pulis. Delivery rider ngayon si Samboy. Ang sa amin lang, sa akin lang, bilang isang anak din, mga magulang. Although ang mga magulang ko ay wala na. Ikaw, maswerte ka, nandito pa ang nanay. Buo pa kayo ng nanay, ng kapatid, although wala na ang ama. Huwag natin kakalimutan na sa edad ni nanay, dapat natin siya asawa. Tulad nung pagsuporta niya, hindi niya sa inyo, kung kayo nag-aaral pa lamang sa paglakad. Sa anumang paraan ay maabot natin yung kanyang pangangailangan ay hindi siya nahihirapan. Alam ko na siguro okay ka sa yung trabaho ngayon, pero para makatulong kayo sa inyong ina at kung tatanggapin mo yung offer ko, o pwede kitang bigyan ng permanenteng trabaho na hindi mo na kailangan mabilag sa araw. Salamat po. Maraming salamat. Yan ay kung tatanggapin mo. Matulungan kita na makapasok sa trabaho. Pero ang pakiusap ko lang sa iyo, tulungan mo ako. Huwag mong kakalimutan. Hanggat nandyan siya, malakas, matuwa kayo. Dahil kapag ang isang magulang, wala na sa piling natin, malalaman natin kung gano'n sila tayo importante. Isipin natin, may-isip natin, sana pala nung parang inaad ko na siya ng buong buo. Sinuport na nilagay ko. Yun lang ang hiling ko. Kung tatanggapin mo yung offer ko, let's go. Kung okay ka na dyan sa trabaho mo, it's your choice. Ano man ang piliin mo sa dalawang yun, si nanay ang papalimutan. Bilang ikaw ang pangalan sa inyong siyam na. Sige po. Anong mensahe mo kay nanay kasi birthday niya bukas? Bigyan ko sa atin ng malakas na pananaw. Salamat. Ikaw ba Parang nakikinig ka. may nasasabi ka ba? May mensahe ka ba sa iyong pangalan? Maraming salamat. Sana laging malakas ang katawan niyo. Bigyan ko kayo lagi ng magang buhay. Salamat. Nakapiling niyo ako. Hindi ba sila iwan? Hindi po. Hindi iwan. Simpleng buhay, puno ng pagsubok. Pero pangarap, hindi sumusuko. Sa kabila ng kaliwat ng sakripisyo sa buhay, hindi pa rin nawawaglit sa puso ang walang hanggang pagmamahal ng isang nanay. Aalis kami na nakapaghatid ligaya kay Nanay Marisa, sa kanyang pamilya at magkakabarangay. Bitbit naman namin ang inspirasyon na sa bawat hamon sa buhay, may panibagong pag-asang naghihintay. Thank you, Astrotel, ikaw ang aking
Ang mga tulad ni Nanay Marisa ay ang mga taong hindi natin napapansin, pero araw-araw na lumalaban. Yan ang misyon ng Alagang Astrotel. Imulat ang kanilang mga mata, bigyan ng bagong pag-asa at bagong pananaw sa buhay nila. Kung mayroon kayo nakikilalang karapat-dapat na mabigyan ng astrocation mula sa Alagang Astrotel, i-comment nyo lamang po sa ibaba. Sama-sama tayong maghatid ng kakaibang ginhawa na karugtong ng pag-asa sa ating kapwa. Stronger, ikaw ang